Yung mga sinasabi po nila dito, lahat po yun ay tama. Lahat po yung mga sinasabi ng ating mga kapatid, yung mga ebanghelyo po, lahat po yung mga sinasabi ng mga banal na bakla, lahat po yung tawa. Naroon lang po sa ating pangunawa. Dahil yung mga iba minsan kasi nakikinig po mga kapatid. Iba yung kanilang pangunawa. Magkakaiba po tayo ng pangunawa mga kapatid. Kaya nga kinakailangan buksan ang bawat isa sa atin. Ang mga pangunawa na hindi pa mabubuksan. Buksan ang bawat isa sa atin, ang mga kaisipan ng bawat isa sa atin. Buksan ang bawat isa sa atin, ang mga puso upang ito'y magkaunawaan po tayo. Lahat po tayo magkakapatid. Kung magkakaunawaan po tayo, nandun po yung kapilasan. So yun po yung pinapaliwanag ng banal na batlaya sa atin. Magkaroon po tayo ng kapayapaan ng bawat isa. Huwag po tayong mag-away-away sa salita ng Panginoon Diyos. Huwag po tayong, kumbaga, mag-aaway-away kung lamang sa salita ng Panginoon Diyos. Yun po yung dapat sana ang panatalinan, ang panatilihin po natin ang pag-iibigan, ang Naimbag na bigat tayo amin ng mga pagat at nagasap tayo ito dahil ito subyan mo ito kayo sa mga Diyos, akas ito na iti iyari sa man dahil hindi mo nagpamati kakabsat, akas may isang ballpen, pen lapis kakabsat. At iti lapis kakabsat may erase. Pen na may erase ang kakabsat. Kat iti tayo kung mga rod nga isurat tayo iti pen, tada tayo hantay mo tayo nga grade 1. Pati ang si grade 1, so agaramit ti, agasar iti lapis, patiga po na agsursuro nga, agigam iti lapis. Yung hantay mo nga makunan kakabsat, na grade 1 tayo pailaan. Di ba na grade 1 tayo mo kakabsat, nagpangarap tayo mo nga aggraduar tayo iti grade 6 kakabsat. Di ba kasi ako iti pinagpamati iti may mesang audios, so hantay kaya't nga aggraduar iti grade 6. Minahantay kaya't nga, ang busal ti mental pen, pag nanisurat tayo di DJ Atal, na nasayaan ka kabisat, kung puro lapis ka na yung ma-erase. As anong arod ka na yung kailan kang na-rectator, iti grade 1. Ang yung arod dyan, DJ pangarap kayo, na makarating kayo nga agraduar ti grade 6 ka kabisat. At kasi iti, pagayatan iti may mga Diyos, kaya nga ipakaam muna iti. Di pagayatan na, tapos iti kasta, nga maimula, kin maaranin tayo mo, pag manitigas ta, mamadanon tayo mo ng dekunana nga, iyaw awis na nga, biyag na agnanayon. Oh, be the Lord, in the light of His word, what is glory He shed on our way. What we do is good, in the heart. And we don't move, we trust and obey. Trust and obey.
ating lahat. Pagpulit po sa isang anak, gawin din po sa Diyos anak, at gawin din po sa Banal na Espiritu na bumababa na nagbibigay po ng mga tanis-tanis sa akin na dapat po natin isagawa. Nagpapasalamat din po ako sa Ama na binigyan po ako ng chance na mag-isip ako po ay magbabahagi po ng konting halaman. Unang-una po na summarize ko po yung sabi ng mga Banal na Espiritu. Sabi niya doon, ang tunay na landas ay makarating. Ay paano na, ano po yung mga tunay na landas at ito po yung mga patuloy sa mabuting gawa at palakasin ang pundasyon ng pananampalataya. Mabuting gawa at pananampalataya. Ano po natin yung mga mabuting gawa at pananampalataya? Sabi niya doon na ipag-aaral ng Diyos ang Diyos sa ating sarili. Ano ibig ko sabihin ninyo? Dapat pipiliin natin yung mga tama. Ang umiiral sana sa atin, bawat oras, ang umiiral sa ating katawan ay ang gawa ng Diyos. Kung paano natin isagawa paano natin ipakita, isagawa, o ipag-aaral sa ating katawan, o sa ating pananampalataya sa paggagawa. Ito po yung mga sinishare ko po dahil ito po ay nangyayari din sa akin. Nangyayari sa akin noon pa na hindi po ako masyadong, hindi po active natin yung mga ginagawa natin. Una-una po, tingnan na lahat na bagay sana ang umiira sa atin ay yung mga tama. Tama na gawa ng Diyos na gusto ninyo. Unang-una po, tingnan natin yung mga, ito na lang yung apat na gusto ko na isasagawa sa sarili ko na yung mga physically natin at saka mga morality, mentally at spiritually. Unang-una po yung mga physically natin, tignan po yung mga tama natin sa mga kaayusan natin, sa mga nakikita sa katawan natin na hindi po nakakasama na tignan ng ibang tao. At saka yung mga makikita natin na hindi kagustuhan ng iba. Morality, ang pag-uugali ng mga karakter natin. Huwag mo sana yung mga payabangan at nai-insultos ng mga iba. Alam natin yung mga gawa na yun, na masama yun. Ay yung mga nagsasalita ng hindi maganda. Sabi niya doon sa tubig na dapat sana yung mga tamang gawin. Sabi niya dito, Ilocano ko ito, tuladin ibaki si Arami. Tuladin ikti tiniimbak ko kwa ti Diyos. Kaya ko natin bagbagi ko kwa ti Diyos ko natin, matupang ko natin ipag-ulang kayo. At dapat di pa nangibain kayo, yung ibain natin yung mga ginawa ng iba. Ano po yung dahilan yun? Para lang na siya ay may kulang sa pag-aaral at tayo po ay marunong ganun. Marami pong nangyayari. Hindi mangyayari sa mga sinasabi natin na kakulangan ng isa. Hindi lang po sa personal sinasabi ng through message din o sa mga Facebook din. Pinupost natin yung mga kagagawa ng iba. Tapos, ang resulta na yun, yung mga nagko-comment na sa natin. Ikaw yung ako ay magaling po tayo sa mga kabutihan. Saliksikin natin kung ano yung dapat. Wala po tayong naka-perfect sa atin. Dapat subukan natin na isagawa natin na magiging yung tawag sa Tagalog. Hatak nun, di pa nagpalpalunto yung kumitinimba. Hanin no, bingon. Di pa nagsusuro, di pa nagpanggabutin. Di kinimba. Amo nga magawa. Dati maadal mo sa kabansa. Ito, kayong beso, igurin bagyan ko sa namin. Aan ko mga ibang-baliwala. Pupunta naman ako sa spiritualin. Ang spiritualin ay galing sa mga puso natin. Lahat ng ginawa ng tama ay galing sa puso natin. Huwag lang dun sa labas lang. Dapat nasa puso natin. Yan ang gusto ng Diyos na ang lahat na
Sabi niya doon na huwag sana na malapit ang bunganga, pero ang puso ay malayo. Yun ang tinasalita ni kong salita yun. Dito, nandito, kasi alam niyo mo kung sinajudge ka, kung ikaw ay tawag dito, tulagan ay yung mga pagkulibanin si Kristo. Saan ni Kristo nagpapabainan. Nung inaramin mo at ay may sakang na pasurot ni Diyos ni Kristo. Ipapa ng itikwa, kung anak ko'y pain ha, saan kayo kung mga magpapatay ka rin ibang sa kami? Saan kayo kung mga magpapatay kung ano ka ng tulong? Kung ano ba dito eh? Kaya pati challenge tayo. Ipakita tayo na di ba lukas anong pinatigyan di pa mati tayo. At yaman tayo hindi nga rin kampayin sa pagsubok sa isang pagkitaan na no. Matungkol tayo, nagiging sungsuro tayo, mapulmo tayo. Pati intindi ko doon, kapag nasa mabuti, sabi ko, kapag nasa blessed tayo, hindi ko maano sa ano pagkaman. Blessed tayo, makakalimutan natin yung mga paano natin maraming karapaan sa Diyos. Kapag may pagsubok na lumalabit na yung mga puso natin. Hindi sana ang Diyos ang tawag ito, really, kasi Diyos magbibigay ng pag-asa, liwanag sa isip. Hindi po siya hindi. Dapat, kapag may pagsubok na tayo, dapat paano tayo mas lumalapit sa Kanya. Get up, FYS, binabasa ko yung Bowen Group, ano man sarili. Salamat po.